Hello, welcome to Mateo Tagalog Recaps. Mula nung ginamit ni Wade Wilson o ni Deadpool ang time travel device ni Cable ay napunta siya sa Sacred Timeline sa taong 2018. Pinuntahan niya si Happy Hogan upang mag-apply bilang isang Avenger dahil kailangan raw niyang gamitin ang mga abilidad niya sa mabuting paraan upang mas magkaroon siya ng importansya sa girlfriend niya. Pero pinaliwanag sa kanya ni Happy na ang mga Avengers ay ginagawa ang mga trabaho nila hindi dahil kailangan nila kundi dahil kailangan sila ng mga tao. Pagkatapos ay nireject ng lalaki ang application ni Wade at pinayuhan siyang hanapin ang tamang lugar na nararapat sa kanya. Pagkalipas ng 6 na taon ay huminto na si Wade sa pagiging mercenary at nagtatrabaho na siya bilang isang car salesman sa kanilang universe kasama ang best friend niyang si Peter. Kinagabihan kasama ang lahat ng mga kaibigan niya ay nag-celebrate sila ng kanyang birthday. Dumalo roon ang ex-girlfriend ni Wade na si Vanessa na nakipaghiwalay sa kanya 6 years ago pati na ang matandang bulag na roommate niyang si Blind Al. Pagkatapos ay masayang nagpasalamat siya sa lahat dahil palagi silang nandoon para sa kanya. Subalit kalaunan ay biglang kumatok sa pinto ng apartment ni Wade ang mga Minutemen ng Time Variance Authority o ang TVA at mabilis na dinukot siya ng mga ito. Biglang napunta siya sa headquarter ng TVA na kaharap si Paradox at pinaliwanag niya na sila raw ay isang organisasyon na nagbabantay at nagdedepensa sa Sacred Timeline. Pagkatapos ay inalok niya si Wade ng oportunidad na manatili sa Sacred Timeline at iligtas ito kasama ng mga Avengers mula sa masaklap na mangyayari roon sa future. Labis na kinatuwa ng lalaki ang alok ni Paradox kaya't agad na pumayag siya sa kanya. Ang magaling na mananahi naman ng organisasyon ay mabilis na ginawan si Wade ng bagong Deadpool suit na may kasama pang 2 adamantium na mga katana. Ngunit nang sinabi ni Wade na handa na siyang bumalik sa timeline niya ay pinaliwanag ni Paradox na unti-unti na itong nawawasak dahil sa pagkamatay ng anchor being sa universe nila. Ang bawat anchor being ay may pinaka-importanteng role sa kanilang timeline at kapag namatay sila ay unti-unti na rin nagko-collapse ang buong universe. Ang anchor being raw sa timeline ni Wade ay si Logan o si Wolverine na sinakripisyo ang sariling buhay upang maligtas ang batang si X-23 o si Laura. Subalit binunyag ni Paradox na ayaw niyang nakikitang unti-unting nawawasak ng ilang libong taon ng universe ni Wade, at dahil ang TVA ay hindi na nagpupro ng mga timeline ay naisipan niyang gumawa ng Time Raper machine na mabilis na wawasak sa universe nila. Pero si Deadpool ay hinedbutt ang ilong ni Paradox at mabilis na kinuha ang tempad nito upang makatakas sa headquarter. Pagkatapos ay hinukay niya ang libingan ni Logan sa pag-asang buhay pa rin ito dahil sa regenerative mutant power niya. Ngunit adamantium na kalansay na lang ni Wolverine ang nahukay ni Wade roon. Pagdating ng malaking grupo ng mga Minutemen Hunter sa lugar ay magaling na ginamit sa kanila ni Deadpool ang bawat parte ng adamantium skeleton ni Logan upang pabagsakin ang mga ito. Buong lakas na kinalaban niya ang lahat ng tauhan ni Paradox sa paligid gamit ang mga buto at nagawa niyang mapatumba ang karamihan sa kanila. Sa patuloy na pakikipagsagupaan ni Deadpool sa mga Minutemen ay kalaunan ay kinabit niya sa mga kamay niya ang mga adamantium clone ni Wolverine at ito naman ang sinubukan niyang gamitin upang tapusin ang natitira pang mga Minutemen Hunter sa lugar. Ilang saglit ay naisipan naman ni Wade na maghanap ng mga Wolverine variant sa napakaraming timeline upang palitan ang anchor being na namatay sa universe niya. Subalit karamihan sa mga nakakaharap niyang variants ay sobrang agresibo. Ang iba ay sobrang tanda na o di kaya ay hindi naaangkop sa universe niya. Maya-maya ay napunta si Deadpool sa isang bar sa Canada at nakakita siya roon ng Wolverine na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Nang sinabihan niya ang Logan variant na sumama sa kanya ay agad na tumanggi ito pero kalaunan ay hindi niya nagawang makapalag kay Deadpool dahil sa labis na kalasingan. Napansin naman ni Wade na suot ni Logan ang X-Men suit niya at agad na dinala ito sa TVA headquarter upang ipalit sa kanyang universe. Ngunit inis na sinabi sa kanya ni Paradox na hindi mapapalitan ng anchor being sa timeline niya at ang pinakapalpak na Wolverine pa ang nadala niya roon. Sapagkat ang Logan na yun ang dahilan ng pagkamatay ng X-Men teammates niya at nagdala ng matinding kahihiyan sa lahat ng mutants sa kanilang universe. Nang narealize naman ni Wade na ang operasyon ni Paradox ay hindi otorisado ng TVA ay mabilis na nilusaw siya ng lalaki gamit ang prune stick niya at pati na si Logan ang sinubukan siyang atakihin ito. Ilang saglit nang napunta sa Void ang 2 mutant ay galit na inatake ni Wolverine si Deadpool ng ilang beses. Nagpatuloy ang pag-aaway nila nang ininsulto ni Wade si Logan sa matinding nagawa niya sa universe nila dahil ayaw siyang tulungan nito na iligtas ang timeline niya. Kalaunan pagkatapos ng mahabang sagupaan nila ni Deadpool ay sinabi niya kay Logan na kung makakabalik sila sa TVA ay magagawa nila ng paraan na baguhin ang nakaraan niya upang maiwasan ang masaklap na nangyari sa kanya noon.
Pero biglang may nagpakita sa kanilang isang misteryosong lalaki at kalaunan ay napalibutan silang tatlo ng grupo ng mga mutant scavenger ng Void na pinangungunahan nina Pyro at Sabretooth. Ang misteryosong lalaki pala ay si Johnny Storm o si Human Torch at agad na inatake niya si Pyro ngunit nakontrol lang nito ang apoy niya at pinatalsik siya ng malakas. Si Sabretooth naman ay galit na inatake si Wolverine pero magaling na napugutan niya ng ulo ang kalaban. Subalit si Toad ay mabilis na minagnet ang dalawang bida gamit ang equipment nila at kinulong sila sa bilog na cage kasama si Johnny. Pinaliwanag sa kanila ng lalaki na isa siyang miyembro ng Resistance sa Borderland at sa Void ay kung hindi sila ipapakain sa entity na si Alayot ay magtatrabaho sila sa leader ng mga scavenger. Maya-maya ay dinala sina Wade sa base ng mga scavenger na ang higanteng labi ni Ant-Man at nakaharap nila roon ang leader ng mga ito na ang kambal na babae ni Professor X na si Cassandra Nova. Ngunit si Deadpool ay pinaliwanag na habang nasa cage ay sobrang daming nabanggit na pang-iinsulto ni Johnny kay Cassandra. Kahit pa tinanggi niya yon ay mabilis na tinanggalan siya ng balat ni Cassandra gamit ang telekinesis niya. Nang inatake ni Wolverine ang babae ay mabilis na binaon siya nito sa lupa at kinaladkad palayo. Nasabi naman ng leader na magagawa niyang pabalikin sina Wade sa timeline nila pagkatapos ay pinasok niya ang kanyang kamay sa ulo ni Deadpool upang makita ang memorya nito noong napagdesisyonan ni Vanessa na makipaghiwalay sa kanya. Sinabihan pa siya ng babae na kahit kailan ay wala siyang halaga sa kanya. Kalaunan ay nakarecover na ang dalawa at sabay na inatake nila si Cassandra ngunit agad na napigilan sila ng kalaban. Dahil naman papalapit na si Alayot sa base ay nagmadaling iniwanan ni Sandra sina Wade pero nagawa nilang makatakas sa lugar gamit ang lumang equipment roon. Napunta sila sa kabilang parte ng Void at napagplanuhan na hanapin ang Resistance na nabanggit sa kanila ni Johnny. Maya-maya ay biglang tumakbo palapit kay Wade ang asong variant niya na si Dogpool. Pinuntahan ng aso ng owner nito na isa ring Deadpool variant na si Nicepool at sila raw ay miyembro ng Deadpool Corps sa Void. Nang tinanong ni Logan kay Nicepool ang lokasyon ng Borderland ay agad na tinuro niya ang direksyon nito at pinahiram pa sa kanilang dalawa ang sasakyan niya. Habang nasa biyahe naman ay aksidenteng nabanggit ni Wade na hindi siya siguradong maaayos nila sa TVA ang timeline ni Logan na labis na kinagalit nito sa kanya. Pinaliwanag ni Deadpool na nagawa niya yon dahil kailangan niya siya upang maligtas ang mga mahal niya sa buhay. Ngunit nang inis na nagbanggit ng mga masasakit na salita si Wolverine tungkol sa nakaraang relasyon ni Wade kay Vanessa ay nag-away uli silang dalawa sa pangalawang pagkakataon habang nasa loob ng sasakyan. Patuloy na nag-away sina Deadpool at Logan sa kotse hanggang sa hindi nagtagal ay labis na napagod silang dalawa at minaneho ang sasakyan nila ng isang misteryosong mutant papunta sa hideout ng mga Resistance sa Borderland. Nakaharap nina Deadpool roon ang mga miyembro ng Resistance na sina Elektra, si Eric Brooks o si Blade, si Remy LeBeau o si Gambit, at ang nagdala kina Wade sa hideout na si X-23 o si Laura. Si Deadpool naman ay kinumbinsi ang Resistance na ipaghiganti nila ang pagkamatay ni Johnny mula kay Sandra ngunit binunyag ni Logan na siya ang dahilan ng pagkamatay ng lalaki. Pero tinanggi yun ni Wade dahil si Johnny raw mismo ang dahilan kung bakit siya tinapos ni Cassandra at pinagplanuhan nila na kunin ang helmet mula sa tauhan nito na si Juggernaut at isuot ito sa babae upang hindi na niya magamit ang kapangyarihan niya. Kalaunan sina Elektra ay dahil sa wanang magtago at inisip na yun na ang pagkakataon nila upang makalikha ng legacy ay sumang-ayon sila kay Deadpool. Ngunit si Wolverine ay ayaw sumali sa kanila dahil malamang ay mamamatay lang raw sila sa misyon. Sa sunod na eksena si Pyro ay may lihim na kasunduan pala kay Paradox at nireport niya sa kanya na natrack niya ang lokasyon ni Wade. Pero si Paradox ay inatasan si Pyro na tapusin si Cassandra dahil sa sobrang panganib nito na posibleng sumabotahe sa plano niya. Samantala si Logan habang mag-isang nakaupo sa labas ay kinausap ni Laura at sinabing isa siyang hero dahil ang variant niya ang nagligtas sa kanya noon at sa mga kaibigan niyang mutants. Sumagot ang lalaki na hindi siya isang hero at inamin na inabandona niya noon ang mga kasamahan niyang X-Men na nagdahilan ng pagkamatay nila mula sa mga kalaban. Simula noon ay dahil sa labis na kalungkutan at trauma ay sinusuot na niya ang X-Men suit na yon. Pero ang dalagita ay sinabi kay Logan na kahit ano pang tingin niya sa sarili ay isa pa rin siyang mabuting tao. Sa sunod na araw sina Wade habang nasa kotse kasama ang Resistance ay pinasabog ang tarangkahan ng base ng mga scavenger gamit ang missile launcher ni Blade. Nang nakapasok na sila sa loob at paglabas ni Wolverine mula sa trunk ng sasakyan ay buong tapang na nakipaglaban silang lahat sa napakaraming mutant scavenger ni Cassandra. Si Elektra ay nagpabagsak ng ilang kalaban gamit ang kanyang twin sai habang si Gambit ay walang kahirap-hirap na tinapos ang mga scavenger gamit ang kanyang mga baraha at bow staff na may kinetic charge. Si Blade naman ay magaling na nagpatumba ng mga kalaban sa paligid gamit ang kanyang silver na patalim at baril na may mga silver bullet.
Kalaunan ang dalawang bida ay nagmadaling pinuntahan sa loob ng base si Cassandra, ngunit malakas na hinampas niya si Deadpool sa kisame at pader roon. Kinontrol naman ng babae ang mga kamay ni Wolverine upang saktan ang sarili at pahintuin kumilos, pagkatapos ay pinasok rin niya ang daliri niya sa ulo ni Logan. Sa kasalukuyan na iyon, ang mga miyembro ng Resistance ay patuloy na nakikipagsagupaan ng buong lakas sa mga mutant scavenger, hanggang sa magaling na napabagsak ni X-23 si Juggernaut at mabilis na tinapos ito. Nang umakyat ang dalagita sa taas ay pinigilan siya ng isang scavenger, pero nagawa niyang mahagis roon ang helmet ni Juggernaut na agad na kinuha ni Wade. Samantala, nang nalaman ni Cassandra ang masaklap na nakaraan ni Wolverine ay sinabihan niya siyang hayaan ang sarili sa kanyang primal instinct at tutulungan niya siya na makalimutan ang trauma niya. Pero tumanggi si Logan kay Sandra at mabilis na sinuot sa kanya ni Wade ang helmet ni Juggernaut. Nang biglang binaril ni Pyro ang babae ay agad na pinatulog ito ni Wolverine sa isang suntok. Sinabihan naman ni Deadpool si Cassandra na patakasin niya sila sa Void kundi ay tatapusin nila siya. Pero si Logan ay napagdesisyonan na wag nilang patayin ang babae dahil kahit si Charles Xavier ay hindi nanaisin na mapatay nila ito. Bilang kapalit sa hindi pagpatay ng dalawa kay Cassandra ay ginamit niya ang kanyang sling ring na may nakadikit na reality at time stone upang magbukas ng interdimensional portal sa Void. Dahil naman papalapit na roon si Alayot ay nagmadaling tumakbo ang dalawang bida papasok sa portal habang sina Elektra at ang iba pa na tila nang hihina na sa pakikipaglaban sa napakaraming mutant scavenger ng base ay nagawa ng mapabagsak ang lahat ng mga ito roon. Nagawang makatalo ni na Deadpool sa portal bago sila malamon ni Alayot at bumagsak sila sa car dealership na pinagtatrabahuhan ni Wade. Sa sunod na eksena si Paradox ay hinahanda na ang kanyang Time Raper machine sa universe ni Deadpool habang si Cassandra ay nalaman kay Pyro na nagkaroon sila ng deal ni Paradox na patayin siya kapalit ng kalayaan niya sa Void. Ilang saglit ay hinarap ni Paradox ang dalawa ngunit pumunta rin roon si Cassandra na walang awang tinapos si Pyro sa harap nila. Pagkatapos ay nalaman ng babae ang masamang plano ni Paradox gamit ang Time Reaper at malakas na pinatalsik niya sina Wolverine sa isang establishmento. Binunyag ni Sandra sa lalaki na plano niyang gamitin ang machine upang wasakin ang lahat ng timeline hanggang sa ang Void na lang ang matira at siya na ang tuturing na Diyos ng lahat. Ilang saglit ay mula sa interdimensional portal ay pinapunta ni Cassandra sa universe ni Wade ang buong Deadpool Corp ng Void upang pigilan silang sumabotahe sa mga plano niya. Ang Corp ay binubuo ng napakaraming Deadpool variants mula sa iba't ibang timeline na mga nadakip at na-prune ng TVA papunta sa Void. Nang pinagbabaril sina Wade ni Ladypool ay sinalag niya si Nicepool mula sa mga bala nito pero napansin niyang wala palang regenerative power ang lalaki. Ngunit si Wade ay sinalag pa uli ang variant niya mula sa mga bala ng Deadpool Corp upang siya na ang maging bagong amo ng aso nitong si Dogpool. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga gintong baril ni Nicepool at si Logan ay sinuot ang dilaw na Wolverine mask niya. Buong lakas na nakipagsagupaan ang dalawang bidang mutant sa lahat ng miyembro ng Deadpool Corp sa paligid at magaling na napapabagsak nila ang karamihan sa mga ito roon. Nagpatuloy na pinatumba ni na Wade at Wolverine ang mga Deadpool variant sa abot ng makakaya nila at sa mahabang bakbakan nila ay hindi nagtagal ay nagawa nilang mapatumba ang lahat ng mga ito. Subalit agad na nag-regenerate ang mga pinsala na natamo ng buong Deadpool Corp mula sa mga atake ni na Wolverine, pero biglang pumunta sa lugar ang best friend ni Wade na si Peter na labis na kinatuwa ng lahat ng Deadpool variant dahil sa mga universe nila ay best friend rin nila siya. Samantala si Cassandra ay pina-activate kay Paradox ang Time Reaper at sinimulan na niyang kontrolin ito upang wasakin ang mga timeline. Pagpunta naman ng dalawa kay Paradox ay nakita nilang kinokontrol na ng babae ang machine at pinaliwanag niya sa kanila na upang ma-shutdown ito ay kailangan nilang i-short circuit ang matter at antimatter power feeds ng machine na nasa chamber sa baba. Ngunit kung sino man sa kanila ang gagawa nito ay siguradong mamamatay kahit pa may regenerative power sila. Kalaunan pagbaba ng dalawa sa chamber ay napagdesisyonan ni Logan na siya na ang mag-short circuit sa Time Reaper dahil si Wade ay may pamilya pang mababalikan at siya ay wala na. Pero pagpasok ni Wolverine sa chamber ay mabilis na pinigilan siya ni Deadpool at agad na nilock ang pinto dahil siya raw dapat ang magsakripisyo ng sarili upang maligtas ang mga mahal niya sa buhay. Nang sinimulan ng i-short circuit ni Deadpool ang power feed ay winasak ni Logan ang bakal na pinto ng silid at hinawakan niya ang kamay ni Wade. Kahit palabis na nasasaktan ay sabay na short circuit ng dalawang bida ang matter at antimatter feed sa chamber hanggang sa nag-overload ang machine at sumabog ito kasama si Cassandra. Samantala si B-15 na nalaman ng hindi otorisadong paggamit ni Paradox sa Time Reaper ay pinuntahan niya siya sa timeline ni na Wade. Nagdahilan naman ng lalaki na kagagawan yon ni Cassandra at napigilan siya ni na Logan ngunit nasawi raw sila.
pero ang dalawa ay nagawa palang makasurvive dahil sa sabay na pag-short circuit nila sa machine. Pagkatapos ay pinadakip ni B-15 si Paradox sa mga Minutemen upang iharap ito sa trial, pero ilang saglit lang ay napansin niyang nagre-regenerate na ang timeline ni Wade dahil sa nagawa nila. Si Deadpool naman ay pinakiusapan si B-15 na palayain sa Void ang Resistance na ang tumulong sa kanila na makabalik roon at ayusin ang timeline ni Wolverine. Sumagot ang babae na titingnan niya pa kung anong magagawa niya sa Resistance, ngunit hindi maaaring baguhin ang nakaraan ni Logan, sapagkat ito ang naging dahilan upang maligtas niya ang lahat ng timeline kabilang na ang universe ni Wade. Maya-maya ay kumain ng shawarma ang dalawang bida at sinama ni Deadpool si Logan sa apartment niya at pinakilala kay Al. Pinakilala rin ni Wade rito si Dogpole na pinangalanan niyang si Mary Poppins. Sa sunod na eksena ay inimbitahan ni Wade ang lahat ng kaibigan niya kasama sina Logan at Laura na magsaya at mag-hangout sa apartment niya. Pagkatapos ay nakipagbalikan na siya sa ex-girlfriend niyang si Vanessa. Sa post-credit scene ay pinakita ni Deadpool ang footage ni Johnny habang nasa cage sila ng mga scavenger na katunayang sobrang daming nabanggit nitong masasakit na salita kay Cassandra. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula.